pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga ama. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kaniyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kaniyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kaniyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ako po ay nakapagmisa sa isang malayong lugar. Pag sinabing malayo, sasakay ka ng eroplano, malayo talaga. No? Ako po'y nagmisa sa patay o sa ililibing na kinabukasan. May narinig ako doon sa mga matatanda na naroroon. Ang sabi ng isang matanda, huwag kang magluluto ng gulay na gumagapang. Siguro pamahiin sa kanila yon. Baka sa inyo rin na mga bayan-bayan, ganito rin. Nagtanong yung isa, bakit po? Para yung pamilyang namatayan ay hindi maghirap, hindi gumapang. Kaya po nung ako'y nagsesermon, medyo natouch ko ng konti. Ang tanong ko ay, anong kinalaman ng gulay na tahimik na gumagapang at tumutubo, connection nito sa patay? Come to think of it, paano mo maiko-connecta ang buhay o ang patay sa gulay na gumagapang? Kahit anong gawin natin,
ang naturalesa ng gulay na yan ay gumapang. Ang tao, hindi naturalesa ang gumapang. Ang naturalesa ng tao'y tumayo ng nakatingin sa Diyos. Kaya nga ganito tayo nilalang, tumindig sa gitna ng bagay na hindi natin inaasahan. Ang Ebanghelyo'y pagpapakita ng kagandahan ng loob sa ating lahat. Ang Ebanghelyo'y pagpapaliwanag tungkol sa kaharian ng Diyos na dapat ito ang ating tinitingnan. Ito dapat ang ating katapusan. Ito dapat ang ating finish line. Ang makasama si Kristo, ang makasama ang poong Nazareno sa kaniyang paghahari. Kaya nga ipinaliwanag niya sa pamamagitan ng talinhaga ang katotohanan tungkol sa kaharian ng langit. Nakita natin at narinig sa Ebanghelyo, para maging isang puno, para ito'y magkaroon ng katuturan, kailangan niyang dumaan sa proseso ng kaniyang pagiging puno. Mula sa butil, magkakauhay, magkakabunga, gagapasin. Mayroong proseso. Kaya sa buhay natin ngayon, wala dapat nagmamadali. Hindi minamadali ang kaligtasan. Hindi minamadali ang biyaya ng Diyos. Palagi tayong magpasailalim sa proseso ng Diyos. Dahil upang maunawaan natin ng buong buo ang pagbibiyaya ng Diyos, magpasailalim tayo sa kaniyang kapangyarihan. Kaya nga, ang Diyos ay napaka-faithful sa pagtatanim ng pananampalataya sa ating lahat. Hindi napapagod ang Diyos. Hindi tumitigil ang Diyos sa mga salitang iniiwan sa atin. God is so faithful in planting. Anong bahagi natin? We have to be patient in waiting. Because in God's perfect time, ang lahat ay mangyayari. In God's time, siya lamang ang makapagsasabi kung ano ang para sa akin, kung anong pangarap ang para sa akin, pero dapat akong dumaan sa proseso ng paglago katulad ng butil na kaniyang ginamit sa talinhaga. Mainipin ka ba? Madali ka bang mainis? Palagi ka bang nagmamadali? Relax lang. Take time to listen to God. Marami kasi ngayon, napakadali ng mairita. Di po ba? Sa kalsada lang, tignan ninyo, araw-araw may balita na nawawala ng pasensya ang mga driver. Dito lang sa simbahan, kapag sinabi na bawal po dyan, naiirita din tayo, di ba? Pasailalim tayo sa proseso ng Diyos. Magpasailalim tayo sa plano ng Diyos.
Huwag nating unahan. Lahat tayo'y mga butil na itinanim ng Diyos at gusto niya na ang butil na ito'y dahan-dahan ding tumubo at maging kapaki-pakinabang sa iba, katulad ng butil ng mustasa. Inaasahan tayo ng Diyos na kung matagal ka ng deboto, kung matagal ka ng namimintuho sa poong Jesus Nazareno, isa lang ang ibig sabihin nun. Lumalago ka na rin kung sino ang sinusundan mo. Nagkakaroon ka na rin ng kaparehong pag-unawa at pag-uugali ng Kristong sinusundan mo. Kaya nga ang pananampalataya ay hindi pwedeng maidaan sa biglaan. Dahil ang pananampalataya at buhay ay dalawang paang lumalakad upang ikay maging matibay. Dadalhin natin ang pananampalataya sa ating buhay upang maunawaan natin na ang paglakad pala natin patungo sa kaniyang kaharian. Itataas natin ang antas ng level ng pag-unawa sa mga pangaral ni Kristo para tayo'y mapabilang sa kaniyang mga alagad na nakauunawa na ng mga salitang nanggagaling sa Kaniya. Ito man ay mapatalinhaga o mapasimpleng salita, nakaka-relate na ako sa mga salita ni Kristo kung ikaw ay tunay na deboto. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.